Magandang araw po sa inyo lahat. Ito pa yung likod ay Freddy sa Facebook at in YouTube channel at Pilipino sa America Blog in YouTube. Okay, and if you haven't subscribed to my channel, plus just tap the red button below and you already subscribed to my channel and I really appreciate it. Okay, it's all free. At kung magbigay ko kayo ng comments and give me a big likes. Okay, this is in regards to excuse me, the accomplishment of President Bongbong Marcos Jr. in the latest 50th Asian-Japan Summit Friendship. Okay? A 3 days summit meet there in Japan. Nagbigay po si Pangulong Marcos, nakapagbitbit siya ng malaking investment na worth 14 billion pesos from 9 Japanese firm na mag-i-invest sila dyan sa Pilipinas. And this investment ay makatutulong mag-generate ng funds for security of our country there in the Philippines. Kasi, siyempre kikita yan, yung kinikita niyan, pwede natin pambili ng barko, pwede tayo mag-hire ng more staff, soldiers, to safeguard the security along the South China Sea. Yan. Kasi pag-aari natin yung iba niyan eh. Yung parte, most especially our territorial waters. Okay? Diyan sa Ayungin Shoal at dyan sa may Scarborough Shoal. Okay? Mga territorial natin yan. At ang nakikinabang dyan ay ang mangingisdang Pilipino. Hindi yung mga kumukontra na pro-China na walang iniisip kundi yung kanilang pansariling kapakanan. Okay? Nangunguna na dyan si dating Pangulong Duterte, Rodrigo Duterte, at si Vice President Sara Duterte na walang pakialam sa walang malasakit sa bansang Pilipinas. Kasi maka-China yung mga yan, maka-China. At ang China ay komunistang bansa. Okay? Tapos ginagamit nila ang issue ng NPA. Paano mangyayari yan? Ay kumakampi ka sa komunistang bansa na katulad ng China. O malaki ang pakinabang nyo. Pansarili nga eh. Itong mga Duterte, itong sila Robin Hood Padilla, si Bato de la Rosa, yung mga yan ay maka-China. Lantaran. Lalo itong latest is Vice President Sara Duterte. Na ang edukasyon ay pinababayaan. Ang mga bata ay pinakalas sa reading comprehension sa among 80 countries in the world. Tayo ang pinakalas, kulelat. Yan. Pwede nyo research yan sa Google. Okay? Ngayon, sa ating ang ginawa ng ating bansa ay nag-uwi nga si Pangulong Marcos ng 14 billion peso of Japanese investment. At yan ay mga pledges at yan ay maaari nang gamitin at magkakaroon tayo ng mag-generate yan ng employment dyan sa Pilipinas. Okay? At nakapag-meet din ho si Bongbong Marcos, President Bongbong Marcos sa Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Okay? Yan ho ang kanilang Prime Minister, si Prime Minister Fumio Kishida. Okay? Dahil sa pagbisita at pag-attend sa 50th Asian-Japan Summit Friendship, nagkaroon tayo ng another engagement sa Japan na magkakaroon ng reciprocal agreement with Japan. Okay? Ito ay magbibigay ng greater capacity in ensuring peace along the West Philippine Sea, along the South China Sea. At yan ay malaking bagay sa atin. Okay? At ito ay makatutulong yung kanilang mga Japanese investment dyan sa Pilipinas. Makakatulong talaga sa economy. Ngayon nga, tumaas nga ho yung investment dyan sa Pilipinas eh. Yung iba, walang ginawa kundi magreklamo. Alam nyo mga kabayan, kung wala kayong kulang ang kanyang kaalaman at magsasalita kayo, magko-comment kayo ng irresponsible, hindi yung maganda yan. Kailangan tukuyin nyo mabuti At bago kayo mag-comment, ay ilagay nyo muna, pag-aralan nyo muna mabuti.
Tumingin muna kayo sa pali-paligid. Nag-i-improve ba tayo? Kung pansarili lang, hindi ka nag-i-improve, huwag mo idamay yung iba na marami nag-i-improve. Lalo yung mga small investment. Yung mga nagtitinda ng sari-sari store, nagtatayo ng iba-ibang klase ng negosyo na pansarili nila, no? Gumikita sila. Lalo ngayon, panahon ng Disyembre, maraming mga tourists na dumarating, mga Filipino tourists at maraming foreign investors, maraming foreign tourists na dumarating, kumikita yung mga yan. Kasabihin nyo, puro kayo kahirapan. Nagtatrabaho ka bang mabuti? At panay ka reklamo ng reklamo. At wala kang ginawa kundi magbasa ka ng Biblia. Ang pagbabasa ng Biblia ay araw lang ng linggo. Hindi araw-araw. Kasi sa araw-araw kailangan kumayod ka. Paano ka tutulungan ng Diyos kung hindi ka nagsusumikap? Kung ikaw ba yung nag-aaral, estudyante ka, kung hindi ka nag-aaral araw-araw, so palagay mo kaya, papasa ka sa examen? I don't think so. No? Yan. Kaya na sana isang challenge sa inyo mga Pilipino dyan sa Pilipinas at maging dito sa Amerika. Kaya karamihan dito sa Amerika ay progreso. Maraming Pilipino na progreso kasi obligado silang magtrabaho araw-araw. Hindi puro chismis, okay? Puro chismis at walang kabubuluhan. Pag failure, dinadaan mo na lang sa religion. Nagtatago ka. Ayaw mo acceptin yung pagkakamali mo. At ang iyong ginagawa, religion. Mag-religion ka. Ako, pwede ako magtayo ng religion. Kikita ako. At yayaman ako. Yung sino ba mga ministro dyan sa Pilipinas? Mga rapists. Karamihan mga rapists. Yung mga may kaso ngayon, puro rapists yan. 3 ministro. 3 ministro ng iba-ibang reliyon. Puro rapists. At nagtago sa ibang bansa. Okay. Alamin nyo na kung sino yan. Sige. Okay. Hanggang sa muli, this is your host, Freddy. In God we trust, never hold your peace.